Did you know? Mark 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na nga ninyo iyon. Madalas kong naririnig ang verse na yan sa mga mangangaral, hindi sa mga ibang Kristiyano, na ginagawang parang susi ang prayer. Answered pray ako dahil dinikleri ko. Na kung ano raw ang hingin mo, ay mangyayari kung aangkinin mo ito. Tapos susundan pa ng faith-filled words. Lagi ka raw magde-declare para mangyari ang bagay na yan. Ano? Paano kung hindi nangyari? Ibig sabihin ba, mahina ang faith mo? O malakas yung pagdududa mo? Si Pablo nga nanalangin, di ba? 3 beses hinihingi niya na tanggalin ang tinik sa laman. Tinugon ba siya? Di ba hindi? Gayun din si Kristo, nanalangin din siya. Ano sabi niya, Ama, sa mga oras na to, tanggalin mo o wag nang mangyayari ang saro ng pagdurusa sa akin. O, tinugon ba siya ng Diyos? Di ba hindi? Bakit? Wala sa declaration o sa gusto ng tao kung ano yung bibigay ng Diyos. Prerogative ng Diyos yan eh. Alam niya ang mabuti para sa iyo at sa akin. Kaya niya hindi tinugon si Kristo dahil ang mabuti ay tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya dapat mamatay si Kristo dahil yun ang mabuti sa sangkatauhan. Tingnan nyo to ha. Kapag nag-declare ka at nangyari, sino bida? Di ikaw. Kasi dineclare mo, ibig sabihin sa sarili mo, malakas ang faith mo. Ginagawa mong susi ang declaration para sa katugunan ng iyong mga hiling sa Diyos. Kaya mali yun. Bakit? Yun ang sinabi kahit sa Romans 8:28. Di ba ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Means, nasa kalooban ng Diyos ang katugunan ng iyong mga panalangin at sa Kanyang tamang panahon. Kaya ang big idea dyan, hindi yung it happened to those who believe, kundi it happened when it is the will of God. Why? It is because prerogative ng Diyos kung mangyayari ang gusto niyang mangyari at hindi niya binabasihan ang gusto mo. Dahil minsan, ang kagustuhan natin ay hindi maganda sa mga susunod na panahon para sa atin. Nakikita na ng Diyos yung future natin. Kaya alam niya yung mabuti para sa iyo at sa akin. Paano yung nakalagay sa Kawikaan 18 verse 21? Na ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay nakamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Sa susunod, ating ipaliliwanag ang ibig sabihin ng verse na yan. Tayo ay charito, karito, pinagpala dahil kay Hesukristo. Did you know?